Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At Damay-damay na po mga kababayan dahil hindi lang si Bongbong Marcos ang binawian ng suporta nitong si Manong Chavez Singson, kundi pati na rin po ang kanyang super ate na si Amy Marcos. Dahil pareho di umano silang manggagamit para dito kay Manong Chavez at pareho din silang nagkaroon ng Alzheimer disease pagkatapos po ng 2022 national and presidential election. And of course, no, asahan natin na talagang sasagot agad itong si Amy Marcos, no? At alam naman natin medyo may mataas pa na ambisyon itong si Amy Marcos kaya hindi niya pwedeng palagpasin ito. At ngayon sinasabi niya na siya po ay tumutulong para mapauwi si Presidente Duterte at dumidepensa po kay Vice President Sara para sa kanyang impeachment. Nandiyan na po tayo na nakita naman natin na nagtatrabaho si Amy Marcos at sumusuporta sa mga Duterte. Pero alam niyo mga kababayan po natin na kukulangan pa ako diyan para kay Amy Marcos, no? Dahil kung talagang gusto niyang tulungan si Presidente Duterte, dapat ipupush niya talaga na mapauwi agad itong si Tatay Digong, lalo na no, butot balat na po itong si Tatay Digong. Anyway, balikan natin mamaya yan, itong kay Amy Marcos at the same time, yung naging pahayag po ni Manong Chavez. At puntahan muna natin itong nagmamagandang tagapagsalita, tagapagsinungaling pala ng palasyo, itong si Kulang-Kulang Claire Castro. Okay, dito po sa tanong nga po ng media kung ano po yung mga komento ni Marcos Jr. sa pagbawi ng suporta nitong si Manong Chavez. Let's go. Interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at that's the last time they will help Marcos po. mhm. Um, Mukhang sabi ni "Ay, bakit kasi hindi Duterte ang tanong? Kasi pag Duterte yung tanong, kahit nakapikit po itong si Claire Castro, alam na alam niya po sagutin. Eh, siyempre laging scripted yan pag Duterte. Preparado po siya ng banatan, pero pag ganitong question, loading. sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang mga tinuran po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po Akala ko ba hindi pa narinig yung sinabi ni Manong Chavit Singson. Eh, bakit nagbibigay ka ngayon ng personal na komento mo? O at sigurado ka bang hindi nakakalimot yang si Bongbong Marcos? Sige nga. nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So, hindi na po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So, hintayin na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Iwas Baka mapusoy kasi kaya iwas, no? Okay? So sinasabi dito ni Claire Castro no na hindi daw nakakalimot si Bongbong Marcos. Yan si Manong Chavit, tanga. Nagawa-gawa lang po ng kwento na talagang hindi po nakakalimot itong si Bongbong Marcos, no? Na kinalimutan na po siya nitong si Bongbong Marcos pagkatapos tulungan. Totoo naman talagang no, nakakalimot po ng utang na loob. Hindi naman siguro utang na loob. Kahit sa mga Pilipino kasi, kasama po yan sa ating prinsipyo, no? Yung tumatanaw po tayo ng utang na loob sa ating mga kaibigan o yung mga tumulong sa atin. Kahit sabihin siguro na hindi naman naniningil, pero dapat i-remind mo naman yung sarili mo. Kagaya nitong ginawa niya kay President Duterte. Tanggala mga kababayan po natin, di ba? Pinalibing ni President Duterte ang iyong tatay na halos maagnas na daan sa inyong bahay tapos yung paghihiganti mo ay ipapakulong mo. So talaga nakakalimot at walang walang puso, walang konsensya po. Sabagay, baka kasi daw yung nagpupulburon eh. Oh, walang puso yan at walang ganyan na nararamdaman. Oh, dito rin kay BP Sara, 'di ba? Malinaw po ha sa kwento po ni Manong Chavit mga kababayan po natin na sinasabi niya, no? Na si BP Sara ay hindi na po tumakbo dahil dito kay Bongbong Marcos. Siyempre marami po yung factor diyan. Isa po itong si Amy Marcos no na talagang
kinausap si VP Sara at napilitan din po si VP Sara na magpakumbaba, no, para ibigay mo na yung pagkakataon kay Bongbong Marcos dahil after ng termino ni Bongbong Marcos, VP Sara naman ang susunod na susuportahan nila. Pero lahat po yan ay isang malinaw na pambubudol, no? And of course, kasama diyan si Manong Chavit Singson na binudol po nitong magkakapatid na ito. And yung withdrawal ng support niya po, naku po, ito ay napakasakit para kay Amy Marcos at hindi po matanggap. Itong si Amy Marcos ngayon, sa totoo lang, mukhang bumabawi pa siya sa mga Duterte. Pero hilaw kasi po, no, yung kanyang pagiging pagpapahayag ng suporta, no, para po sa mga Duterte. Hilaw po at talagang nag-aalangan pa rin siya. Okay, basahin natin itong sinasabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yan ang sentimento ng nakakaraming Ilocano loyalista. Sayang na sayang. Sayang talaga, putyang ina. No? Laking tulong po yan. Itong si Manong Chavit. Sabi niya pa dito, tinuruan naman kami ng tatang kong tumanaw ng utang na loob. Basta't ako, hindi ako nakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Yun ang sinabi ni Amy Marcos, mga kababayan po natin. Hindi daw po siya nakalimot. At yan daw po yung turo ng kanilang tatang. Siyempre yung tatay nila, si Marcos Sr. Pero mukhang si Amy Marcos lang ata yung natulungan. Naturuan ng kanilang tatang. Si Bongbong Marcos mukhang hindi naturuan, no? Na hindi marunong magtanaw ng utang na loob. Pero siyempre, kung talagang tumatanaw ng utang na loob at gusto ni Amy Marcos na makabawi, dapat gawin niya ang lahat, no? At tunayan niya, wag yung puro salita, mga kababayan po natin. Damay na. Palagay ko hindi na po siguro, no, magpapabudol pa itong si Manong Chavit. At alam niyo, good news din po ito para kay Vice President Sara at sa aliado po, taga-suporta ni Vice President Sara. Kasama tayo diyan, good news sa atin. Dahil sinabi nga ni Manong Chavit, no, na ang kanyang susuportahan para sa 2028 ay si Vice President Sara. At nakita niya naman, napatunayan niya na kung gaano kalakas po ang endorsement, no, ng mga Duterte sa kahit sino mang tumatakbong leader sa kahit anong lugar sa ating bansa. And napatunayan yan nung nakaraang eleksyon. Kaya mabuhay po itong si Manong Chavit at itong mga Marcos na ito, dapat hindi na talaga ito pagbigyan ng pagkakataon na makabalik pa sa Malacanang. At last na nila ito, no, mga kababayan po natin. At masakit po sa kanila dahil kapwa po nila loyalista, kapwa po nilang taga-norte ang umayaw na, no? Hindi na nakakayanan yung kanilang pagbubudol. At ito po ay nagpapatunay na walang solid loyalista sa norte, kundi mayroon pong solid Duterte supporters, mga kababayan natin. Nako, tingnan natin kung ano po yung magiging tugon dito ni Marcos Jr. o baka ginagawa pa yung script, no? Hindi pa mabasa-basa nitong si Claire Castro. So mga kababayan, yan lang po muna yung ating update. Kung kayo po ay may komento, opinion, patungkol sa ating napag-usapan, of course, bukas po ang ating comment section. Maraming salamat po at God bless the Philippines.